It's time for DJ Rocky's Secret Files. Binuksan ko ang Facebook account ng ex-boyfriend ko. At kakasuhan niya raw ako. Hello, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Shaira. And this is my secret file. Nagkaroon ako ng boyfriend na itago natin sa pangalang Jaden. Nakilala ko siya through Facebook. Although matagal na niya akong kilala dahil parehas kami ng kumpanyang pinagtatrabahuan dati. Umabot yung relasyon namin ng 2 taon at 5 buwan. Masaya naman kami nun eh. Masaya kami nagsasama. Masaya kaming laging nagkikita. Masaya kaming laging nag-uusap. Masaya kami na unti-unti natutupad namin yung mga pangarap namin na magkasama kami. Yung goal niya na makakuha ng bahay, natupad niya yun. Nakasama ako. Sabi namin, pagkatapos ng bahay, magpapakasal na kami. Mag-uumpisa na kaming magpaalam sa mga magulang namin kasi nasa tamang edad naman na kami. Ahead ako sa kanya ng 3 years. Bale, 28 years old ako, siya naman ay 25 years old. Tapos parehas pa kaming may trabaho. Basta marami na kaming plano para sa aming dalawa. Planado na kung ilang baby yung gagawin namin at kung ano-ano pa. Basta masaya kami. Pero sabi nga walang perpektong relasyon. Laging darating yung hindi pagkakaunawaan. Siyempre, laging gagawa at gagawa naman ng paraan para hindi magkahiwalay, diba? Then one day, dumating yung puntong nagkaaway kami. Umabot ng 1 linggo. 1 week ko siyang hindi kinausap. Tapos nung nakikipag-ayos na ako sa kanya, ayaw na niyang tanggapin. Kasi sabi niya, sobra na raw ako. Well, aminado naman ako. May ugali ako na sumusobra ako. Minsan. Pero alam ko namang hindi ako perpekto. Walang taong perpekto. Pero sinubukan ko pa rin. Tinanong ko siya kung bakit ayaw niya na. Pero ang sabi niya sa akin, suko na raw siya. Tanong ko, bakit? Meron ka na bang iba? At ang sagot naman niya ay wala. Pinuntahan ko siya sa bahay nila para personal na humingi ng tawad kasi ginawa ko naman na dati yun eh. Nung magkaaway kami, nagmakaawa, ganun. But this time, ibang level yung pagmamakaawa ko sa kanya. Pero ayaw na niya talaga. So sabi ko, sige, kung yan ang gusto mo, ayos na sa akin. Kahit sobrang sakit, tatanggapin ko. Pero, ang sabi ko pa, sana pag pwede na, pwede pa. Tapos sabi niya, malay mo, maging okay tayo. 1 month, 1 year. Hindi natin masabi. Siyempre, ako naman, aasa ako kasi mahal ko eh. So, nag-break kami ng June 14, 2021. Tapos, nag-birthday siya ng June 27. Kahit break na kami, nagpadala pa rin ako sa kanya ng regalo. Nakipagkita ako sa ate niya para personal na ipabigay yung regalo ko kay Jaden. Tapos, nabanggit sa akin yung ate niya na lagi raw may nakaka-chat o nakakatawagan o nakaka-text itong si Jaden. So, na-curious ako nung time na yun kasi nasa akin pa yung account niya sa Messenger. Wala naman akong nababasa na may bago na siya. Kasi nga, 1 week or mahigit 1 week pa lang naman kaming hiwalay. Then after 2 months, pagising ko, ang daming requested chat and call sa Messenger ko. Tapos doon ko nalaman na
Ang bagong babae pala ng ex-boyfriend ko ay meron ng asawa at anak. Although hindi sila kasal. Pero nagsusumbong sa akin yung lalaki kasi nga akala niya kami pa rin ni Jayden. Kasi raw, kinakalanta rin ng asawa niyang si Mikay yung ex-boyfriend ko. Mahal pa raw ang tawagan tapos may I love youhan pa. So ako kinausap ko siya. Sinabi ko kay Jayden na may nag-chat sa akin na ganito kasi wala naman akong alam sa kung sino yung bago niya wala akong idea. Tapos umamin siya sa akin na may problema raw siya. Na meron daw siyang katrabaho at nakaka-text lang daw naman. Pero wala raw namang sila. So sinabi ko na tigilan na niya kasi masisira lang yung buhay niya. Meron ngang asawa meron ngang anak So tinanong ko siya, may nangyari na ba sa inyo? Ang sagot niya wala. Wala pa naman akong ginagawa. So ako naman si tanga, naniwala. Then one day, nakatanggap ako ng email. Tumunog yung cellphone ko. Tapos naka-login yung Gmail niya. Sanay naman ako na laging may nag-i-email. Tapos hindi ko akalaing bigla ko na lang nabuksan. Tapos napindot kung ano man yung meron doon. Tapos biglang ide-direct ka sa Facebook account niya. So nabuksan ko yung messenger niya. Tiningnan ko yung convo nila. Kung wala talagang sila nung bago niyang babae. Pero doon ko nalaman na meron pala talaga silang relasyon. At doon ko nabasa lahat. Lahat ng masakit na sinabi ni Jayden sa akin. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko nung time na yun. At doon ko rin nalaman na hindi pa pala kami hiwalay, nagkakamabutihan na sila. Naniwala ako sa kanya na walang nangyari sa kanila pero nabasa ng dalawang mga mata ko kung paano nila ginawa yung mga kababuyan nila. Dumayo pa sila ng Tagaytay para doon lang magtsurvahan. Kasi nga hindi pwede rito dahil baka makakita yung ibang tao o may makakitang iba hindi pwede yun kasi may asawa nga yung babae. Well, alam kong mali na buksan yung Facebook account niya. Nagkataon lang naman, hindi ko naman sinasadya. Pero sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung sign ni Lord para malaman ko lahat. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong malaman yung tungkol sa kanilang dalawa. Okay na akong malaman na yung bago pala niya meron ng asawa Baka naman kasi rebound lang. Pero nung nabasa ko yung makamundong usapan nila at nalaman kong nagtsurvahan sila, halos gumuho ang mundo ko. So kinausap ko si Jayden tungkol doon. Pero ang sabi niya sa akin, hindi ko lang daw matanggap na iniwan niya ako. Pero ang sagot ko sa kanya, tigilan mo na yan kasi para sa'yo rin to. So nagbatuhan kami ng mga salita. At pinakita ko sa kanya yung pruweba ko na nakuha sa account niya ng kababuyan nila na pwede ko pang ipakita sa asawang lalaki ng babae. Akala ko nga matatakot. Pero hindi, matapang pa si Jayden. At ang sabi niya sa akin, kakasuhan daw niya ako. Ipapakulong niya raw ako dahil sa pagbubukas ko ng Facebook account niya. Lalo na raw, nawalan ako ng karapatan na gawin yung bagay na yun. Tapos, ang dagdag niya pa sa akin, kapag nahuli sila at nawalan ng karapatan yung babae niya sa bata, ilalayo yung bata at baka madamay pa ako. Kasi ang sinabi ni Mikay, ako ang naging girlfriend ni Jayden. Well, lagi ko namang pinagdarasal na sana maging okay na kami uli ni Jayden at magkabalikan. Kaya nga, gusto ko pang maayos namin. Halos ako yung bumuo sa kanya nung broken-hearted siya nung makilala ko siya. Halos ako na ang nagbihis sa kanya. Nagbigay lahat ng mga luho niya. Kahit wala nang matira sa akin. Basta maibigay ko lang ang gusto niya. Tapos ganun na lang kadaling itapon ng lahat.
Dahil lang ba talaga sa ugali ko? O dahil may gusto na talaga siyang iba? Sising-sisi ako kung bakit kailangan kong maranasan lahat ng to. Ipinagpapasa Diyos ko na lang lahat. Si Lord nang bahala sa kanila. Lahat naman ng maling nagawa, may kapalit na karma. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Shaira at ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.